Okay. Okay, magandang hapon naman sa lahat. Nandito na rin ako upang pahayag ng aking pagiging Christian sa pamagitan ng aking pagpaliwanag sa mga ipinangaral ng ating Panginoong Hesus upang ito'y maintindihan sa aking mga kapatid at kahit sa mga na noon ay naging kapatid naging aking kapatid, no? Na ngayon ay nasa Protestant denomination sila. So, as what I have said during my program, being a Christian, being a baptized Christian, kailangan gawin natin ang pagtuturo o pagpaliwanag sa mga ipinangaral ng Panginoong Hesus upang ito'y maintindihan at ang ating mga kapatid na nandyan sa ating simbahan ay hindi malihis ng maling landas. Kasi mga kapatid, isa lang ang tunay na iglesia na tinatag ng ating Panginoong Hesus at ito ay walang iba kundi ang Roman Catholic Church. So, ayon sa what we call this in Tagalog, ng duyong sa simbahan. Ano ba yun, no? Sa krusada ng ating simbahan na ang lahat ng tao ay madala sa kaharian ng Diyos. Yan mga kapatid ang misyon ng simbahan, na ang lahat ng tao ay madala sa kaharian ng Diyos. Kaya kailangan natin tayo mga tunay na sangkatauhan ng Diyos na nakilala bilang Roman Catholic na ipaliwanag ang tamang aral, ang mga aral ng ating Panginoong Hesus o mga doktrina upang ito'y maintindihan sa lahat ng tao, lalo na yung mga kapatid natin na lihis sa maling aral. Dahil at sa what I have seen, palagi natin tandaan na dito sa mundo na ating tinitrahan ay nandito rin ang Diablo, no? Upang linlangin ang sangkatuhan ng Diyos na upang linlangin ang sangkatuhan ng Diyos at ito ay malaglag. Ano ba yun? So, laglag. Malaglag sa walang katapusang apoy ang hell, no? Ang impyerno. So, dahil dyan, ako'y gumawa na naman ngayon, no? Parang redundant na kasi Tagalog, no? Hindi natin masyadong familiar ang mga salita ng Tagalog. So, ngayon mga kapatid, ang linawin ko, kasi bukas, gawin naman natin being a Christians or being a Christian religion, ang ginagawa natin na
Misa de Gallo. Ano ba yun? Ano ba ang Misa de Gallo? Bakit ang mga Christians ay palagi nag-celebrate o na gumawa or palagi nag-celebrate sa ulo, no? Sa Misa de Gallo. Every year, starting December 16, no? Kay 9 this month. So, yan ang ipaliwanag ko ngayon. At saka, maraming salamat sa ating mga kapatid na nag-watch na, no? Si Sister Edita Manbak Barasi, no? Baris, o parang Espanyol na apelido, no? Magandang hapon, Sister. And also, ang aking kapatid doon sa Bukidnon, no? Ang ating mahal na kapatid na si nakilala bilang Sano Esterior, no? Si Francisco Javier, sangay ng ating mahal na Santos, no? Isang bagitan din Santo. Storgio Sano Esterior. Magandang hapon, bro. Salamat sa pagtingin, pag-watch, no? And also, Sister Marlene Canyabiras. Magandang hapon, Sister. Sa tingin ko, nandyan ka sa Dubai, no? Kasi yan ang pagintindi ko kung hindi ko nagkamali, no? And also, my wife, Melissa Carolino Sol, my loving wife, no? Na mayroong dinaramdam ngayon kasi hindi makatulog. Joke lang, no? Okay. Walang maano din na. Mawawala din na. Then also is watching me today, no? This afternoon, Alan Gilo from Davao City. Bro, magandang hapon, no? Mayong hapon, bro, kay Sister Edita Manbak. Mayong hapon din, Sister again, no? So, shout out, Brad, sa Catalunan Pequeño, Davao City. Magandang hapon po sa inyong lahat, no? Sa mga maaaring makatingin sa aking live ngayon na mga kaibigan na ating kapatid na si Alan Gilo. So, bro, magandang hapon, no? Yung sinabi mo na maggawa ako na King of YouTube channel, nagawa ko na, no? Meron na akong mga 932 plus subscribers. Then, pasado na ako sa 4,000 minutes, no? Pasado na. So, mayroon ng notice sa akin ng YouTube na mag-apply. So, sana, no? So, kasi marami tayong mga plano kung mayroon na tayong matanggap, no? Ang isa ang nasa isip natin ay tulong lang. Yan lang ang nasa isip, no? Bakit ko ginawa itong live ko? Una-una, para ako'y makaturo sa ating mga kapatid na mga Catholics upang sila hindi na madadala sa mga sikta na masakit man to sabihin ko na naging instrumento ng diablo, no? Upang malis sa maling aral ang sangkatauhan ng Diyos. Yan, wala nang iba, no? Bakit mayroong Protestantism? Mayroong taong nagprotest sa tunay na iglesia dahil sila ay naging biktima at na-influensyahan by Satan. Masakit, pero that is true, no? That's real, or that's what Jesus said, no? Na nandito sa mundo ang diablo upang linangin ang kanyang kawan, kanyang mga karnero. So, yan, no? Masakit. Pero hindi natin sabihin na hindi sila maliligtas. Yan ay mali. Pag mayroong tao magsasabi na mga protestante ay hindi maliligtas, siya pa ang unang malagay sa impyerno. So, hindi tayo magsasabi na hindi sila maliligtas. Ang sabihin lang natin na sila ay mali sa kanilang pinaniniwalaan. Kasi kinukontra nila ang tunay na iglesia. Kinukontra nila ang iglesia na itinatag ng ating Panginoong Hesus. So, dyan ang klarong proof na they are influenced by Satan. So, excuse gamay, ha? Sila ko maraming pinto. So, bukas, mga kapatid, ay gawin na naman natin ang ginagawa na noong 381 pa, no? Kasi ang mga Christians noon, bakit ngayon mayroon tayong sineselebrate na Misa de Gallo o ginagawa na Misa de Gallo, 19th Novena before the Christmas
day or the birth of Christ, dahil ito ay ginagawa na noon, no? So, parang kailangan hindi man tayo batid, no? Hindi man tayo batid upang maalay ng todo ang ating mga sinasabi kasi mayroon malihis tayo sa point, no? Pero okay lang. So, balikan ko. Ang Misa de Gallo ay ginawa na noong 381-23. Pero hindi tayo mag-shortcut, mga kapatid, step by step. Mag-step by step tayo, no? Upang makuha ninyo ang history about why we have celebrating Misa de Gallo. So, Chris Tito Caratol, magandang hapon bro. So, Elias Bumira din, may hapon bro. No, share. Huwag nang mag-share, no? Kasi basahin ko sa, we are all brothers and sisters in Christ. So, hindi ko parang ayaw kong tawagin ng share kasi basahin ko sa Bible na ang ating share ay atong share at guro ay isa lang. At iyan ay ang Panginoong Hesus, wala ng iba. No? Basahin ko. Para may share naman natin. Para may share ko sa inyo. So, okay. Dito mga kapatid, mababasa natin sa Tagalog ang gamitin ko ngayon kasi para malakas ang wifi. So, madali makita natin ang Tagalog. No? So, tingnan ko sa Ebanghelyo ni San Mateo sa chapter 23 verse 8. So, dito mga kapatid, makita natin sinasabi ko pang wifi ay maging malakas pero naging hina. Mayroon naman siguro. Okay. Matthew chapter 23 verse 8. Okay. So dito makita natin bakit hindi ko gusto tawagin ng no? Sorry bro, no? Sorry bro Elias. Maganda pang pangalan ni bro Elias, no? Siya ay hindi dumaan ng kamatayan. Siya ay dinala ng Diyos sa langit, no? Propeta Elias. Sana mangyari din sa inyo yan, bro. Kasi ang ating mahal na Elias, Propeta Elias ay hindi dumaan ng kamatayan, no? Siya ay nagpunta sa langit, dinala ng Panginoong Diyos na hindi namamatay. So, tingnan natin, no? Sa 23, bakit sinabi ko na huwag mo akong tawagin sir? Kasi ang sir ay parang ang guro, no? Ibig sabihin, sir ay ang ibig sabihin din ay guro at yan ay para lang sa ating Panginoong Hesus. Kung religion ang pag-usapan, no? Kung religion ang pag-usapan, wala tayong tawagin guro ang Panginoong Hesus lang. Pero sa trabaho, sa mga private natin nga mga buhay, maaaring gawin natin yan, no, sir? Dahil yan ay isa rin paggalak. Now, basahin ko. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat isa ang guro at kayong lahat ay magkakapatid. Isa ang guro. Isa lang. At walang iba yan. Sa Bisaya, sa teksto na ito ay mababasa natin na ang Panginoon Hesus lamang ang ating guro. So, okay. So ito, no? Sa 7, gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke, yung mga parisiyo, at tawagin guro. Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat isang inyong guro. At ito ay ating Panginoon Hesus at kayong lahat ay magkakapatid. Yan, mga brothers, no? Sorry, bro Elias. Bro lang tawag sa akin, bro, no? So, magandang hapon din sa okay bro. Thank you very much. Uy, our what we call this, one of our pilar, no, sa aming barangay noon sa Zamboanga del Norte, si Ponciano Subiel na nandiyan na sa US. Magandang hapon, no? Palagi kayo nagtiga ng watch sa aking live, no? So mga kapatid, ang topic natin ngayon ay bakit may celebrate tayo ng Misa de Gallo. So tingnan muna natin, no? Kung bakit. So, bakit every year may bakit ang simbahan ay may tinatawag tayong calendar year or liturgical year? Ano ba yun? No? So, mga kapatid, ang simbahan ay may sariling kalendaryo sa kanyang mga mga sinelebrate na mga holidays, mga feast of yung mga what we call this, limutan ko yun.
termino, no? Mga holidays, no? Mga holidays of the church. Mayroon tayong tinatawag na liturgical year or calendar year. Though, the calendar we have using today is a Catholic calendar. Kasi ang Panginoon, tayong mga Katoliko ang gumawa niya, no? In person of Pope Gregory XIII. That is why ang kalendaryo ay tinatawag na Gregorian calendar. Kasi ang gumawa niyan ay si Pope Gregory XIII noong 1582. No? Very bright scientist, no? Bright kay itong Pope, no? Masyadong bright na Pope kasi nakukuha niya ang takbo ng araw. Accurate. No? Accurate. Dahilan, ngayon, December, mayroon ng kalendaryo para next year kasi nakukuha ni Pope Gregory XIII ang takbo ng mundo, ang araw. No? Nakukuha niya yan. So, dahilan, ang kalendaryo natin ang ginagamit sa buong mundo. No? That is why it is called Universal Calendar. Now, so sa ating liturgical year, sa Christian religion, we have 6 seasons. No? We have 6 seasons. Doon na tayo mga 6 na mga panahon. Ang isa niyan ay yung i-celebrate natin ngayon, na tinatawag natin Advent. Ikalawa, tinawag natin Christmas season. Advent season, Christmas season. Then, ang ikatlo ay Lenten season. Then, merong ikaapat ang Paschal Triduum. I-explain natin yan, pero hindi pa ngayon. No? Then, mayroon tayong tinatawag na Easter season. And, last, the so-called ordinary time. So, those are the seasons always celebrating the church every year. No? The church celebrating 8 days seasons every year. So, ang ating tatalakayin ngayon is yung number 1, yung sinasabi natin Advent season. Now, ano ba ang Advent season? Maraming Katoliko na hindi alam yan kasi wala siyang panahon na magbibigay para sa religious na mga bagay. Kasi ang iniisip niya palagi ay yung pira na siyang dadala sa tao sa impyerno. Masakit, no? Pero explain natin yan. Mga kapatid, ang ginagamit ng Satan o parang tao ay malihis sa tamang paniniwala ay pira. Pira. Basahin natin mga kapatid na nilinlang ng demonyo, ng diablo ang tao upang ito ay mag-focus sa pira. Na kahit religion, ginawa niyang business. Basahin natin ang 1 Timoteo size 5. Okay, tingnan natin mga kapatid. No? Sa Tagalog tayo bumasa. Pero, okay, sana makabili na ako. No? Wala lang panahon. Mura man lang ang Biblia, pero walang panahon. No? Walang panahon. Magpunta sa Davao upang makabili ng Biblia. Okay, dito, basahin natin. 1 Timoteo, size 5. Ano ba ang sinasabi rito? Sinasabi ko man na kahit ang reliyon ay ginagamit na ng diablo upang malis niya ang tao na hindi na magbigay ng halaga sa relihiyon. Ang uban, hindi na magsamba. Wala na. Hindi na magsamba sa kanilang Creator. We always remember, mga kapatid, na we are all creature. Likha lang tayo. At dahil dyan, sambahin natin ang lumilikha sa atin. Parang wala tayong ng tao ngayon, marami ng tao ngayon, wala nang pakialam. May impyerno ba o malangit ang kanyang kaluluwa? Kasi hindi na niya sinasamba ang kanyang lumilikha sa kanya. Napasahin natin. Dahilan, wala na siyang alam kung ano ang reliyon, kung ano ka-importante ng reliyon sa kanyang buhay o sa buhay ng tao pang siya makatanggap ng buhay na walang hanggan. Wala na siyang pag-iisip niyan. Ang tao ngayon ay parang, ang isip niya ay parang hayop na lang siya, which is a blasphemy for our Creator.
parang hayop na lang ang tingin sa iba. Pero pag siya mamatay na, doon na siya iyak ng walang hanggan kasi mapunta na siya sa impyerno. Now, ano ba ang sinasabi rito? Basahin ko. 1 Timoteo 6:5. Okay. Ano ba ang sinasabi? No? Okay. Na ang reliyon ay ginagamit na upang makapira. At yan ang deception na ginawa ng diablo upang ang tao ay hindi na makaisip na sambahin ang kanyang creator. Ito. Mahilig din siya makipagtalo sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumilala sa katotohanan. Ang mga taong ito ay nagkaala na ang relihiyon ay paraan ng pagpayaman. No. Iniisip ko ng iba na ang relihiyon ay paraan ng pagpayaman. Dahil dyan, marami ng tao ang nagtayo ng kanyang grupo at tinatawag niyang reliyon at umaakit sa mga Katoliko na walang alam kasi hindi sumasamba sa kanyang Creator. Palagi lang naghahanap ng pera na tayo ay mamamatay man. So, kung tayo ay kumuha ng insurance upang mapalibing ng wasto ang ating katawan dito sa mundo, kumuha na naman tayo ng insurance upang mapalagay natin ang ating kaluluwa sa kaharian ng Diyos. Yan, mga kapatid, ang isipin natin bilang Christian. That is why, para gusto kong hingiin ang buhay sa mga tao na walang pakialam. Sana sa akin na lang ang buhay nila upang ako'y matagal mamamatay. Kasi walang pakialam ang iba. Hanap lang ng pira. Mahinto lang kung masakit na. Ano bang magawa sa pira sa buhay ng tao? Wala. Kasi ang tao ay mayroong kaluluwa na dapat isipin natin na ang kaluluwa natin ay mapaglagay sa tamang kalagayan doon sa kaharian ng Diyos. Yan ang isipin natin, mga kapatid. Now, okay. So dito, bakit ginawa ng simbahan ang pag-celebrate sa Advent season? Upang tayo ay makaprepare, ma-prepare natin ang ating sarili sa pagdating sa ating Panginoong Hesus. Yan ang sa una niyang pagpunta sa lupa. Ang Advent season ay napunting din sa ikalawang pagbalik, pag-return. Pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. So, yung ikalawang pagpunta natin Panginoong Hesus dito sa mundo. Yan ang ibig sabihin ng Advento. No? So, ang Advent is 4 weeks of preparation. Imagine that, preparation before the celebration of Jesus' birth. So, i-prepare natin sarili, mga kapatid, upang tayo ay, angayan na humarap sa ating Panginoong Hesus at tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas. I-prepare natin ang ating sarili. Tulad ng sinabi ni St. John na ginawa niyang hapsay yung daan upang makapunta ang ating Panginoong Hesus. So, ibig sabihin, atong limpyuhan, ating linisin ang ating buhay upang ang Panginoong Hesus nang siya'y dumating ay makapasok siya sa atin. Yan ang ibig sabihin na Sinja na linisin niya ang daan upang ang Panginoong Hesus ay makapasok. Maka-agi. Ano ba yun sa Tagalog? No? Absent ng tanawat. Okay. So, upang ang Panginoong Hesus ay makarating sa ating buhay. No? So, linisin natin. Yan ang purpose sa Advent. So, sa ngayon, tingnan naman natin kung ano ang ating buhay upang maibigay natin sa ating Panginoong Hesus ang tunay na regalo para sa Kanya. Ang regalo na siyang ating buhay, ating sarili. No? Ang ibigay natin regalo sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid, yung
ating sarili, parang lunsay. Ano ba yun? Parang lunsay. Putli. No? Putli. So, yan ang ating gawin sa Advent season. Now, okay, sorry. Ang Advent, okay. Ang salitang Advent, no? Ang salitang Advent, mga kapatid, or ang Advent, okay, bago dyan, no? Okay, pero dito sa ang salitang Advent, mga kapatid, ay galing sa Latin na salitang Adventus. Nang ibig sabihin ay ang pagpunta rito ng ating Panginoon Jesus. The coming of Jesus Christ. Yan ang meaning, unang meaning, or unang punto, or kahulugan ng Advent. Ang ikalawa, yung ikalawang pagpunta ng ating Panginoong Jesus dito sa atin. So, yan, no? Sinabi ko kanina. So, Advent meaning from the Latin word Adventus, which means the first coming, the coming of Jesus Christ, which is about His birth, and the second coming of Jesus Christ when He judges all people, no? Sa iyang pagbabalik, aron paghukom sa lahat ng tao. So, yan ang kahulugan ng pulong Advent. Now, so, okay. So, ang Advent, mga kapatid, ang Advent season ay nilooban ng 4 weeks. Ibig sabihin, 28 days. No? At ngayon, maraming Katoliko hindi nila alam yan. No? Maraming Katoliko hindi nila alam ano ang Advent. So, nagsimula ang Advent noong November 27. So, mo count ang 28 days, mo sangko ka sa December 24. Now, try to count that. No? Count ninyo, mga kapatid. So, 27, Sunday, 28 days, ay ka-28 is December 24. Then, kinabukasan, birthday na ating Panginoong Jesus. So, yan, no? So, ang Advent, magsimula siya sa Sunday na malapit sa kapistahan ni San Andres, St. Andrew, the brother of St. Peter, na ating i-celebrate November 30. So, ang Sunday na malapit sa November 30, yan ang pagsimula sa Advento. Then, mukhang tayo 28 days, yan ang mga araw sa loob ng Advento, 28 days. Okay. No? Also, watching me, no? Apolinar Balya, isulat. Magandang hapon, bro. And also, may hapon, bro. Hapon din, bro. Now, so, ang pulong, gikan po, ang pulong Adventus, no? Latin, another word sa Latin, Advento. Advento, no? Okay. So, Adventus. Nanggaling ito sa Grego na salitang parousia. At ang ibig sabihin ng salitang parousia ay the second coming of our Lord Jesus Christ, of our beloved Lord Jesus Christ. That's why I said earlier na ang Advent, may dalawang point natin i-celebrate. Yung unang pagdating ng ating Panginoong Jesus, ang ibig sabihin ng kanyang pagkatao, din ang ikalawa, yung kanyang ikalawang pagbabalik, no? The second coming. So, ibig sabihin, dalawa ang point nating isipin or ating i-celebrate. Now, so, during sa Advent, mga kapatid, mayroon tayong tinatawag na 9 days novena before the Christmas Day. At ito ay tinatawag natin Misa di Gallo. Ang mga kapatid natin, mga Katoliko, pag Misa di Gallo, di Gane, Desembre, puno kayo yung simbahan. No? Umapa, ano ba yun? Nag-awas-awas ang simbahan. Pero na matapos na ang Pasko, hindi na nakamember sa Panginoon. Lahat ay iniisip, pera. Na siyang ginagamit ng demonyo
upang tayo'y malaglag sa impyerno. Always remember yan, mga brothers. Ha? Na ang pera ay ginagamit ng diablo upang malinlang ang sangkatauhan at ito'y malaglag sa impyerno. Kaya sinabi natin, Panginoon, mahalin mo ang Diyos higit sa lahat. Ang higit sa lahat, ang pera ay walang kwenta. Yan, pero ngayon, mahalin mo ang pera higit sa lahat. Ha? Bantay kayo ng kamatay ni mo, ha? Kay mapira ang iyong minamahal, hindi mo minamahal ang inyong buhay kung paano ito malagay sa kamay ng Diyos. Remember mga kapatid, ang Diyos ay nabigay sa atin ng buhay. Kaya ibabalik rin natin sa Kanya ang ating buhay, hindi sa impyerno. Yan ang isipin natin. Yan ang isipin natin. Kasi once lang tayo rito sa lupa, sa mundo. Once lang. No? Once lang. Hindi na tayo mabalik. So isipin naman natin na sa pagdating ng ating kamatayan, ang ating kaluluwa ay maibigay natin sa ating Panginoong Diyos. Now, ano ba ang nobina? No? So, ang nobina, mga kapatid, ayon sa tinuturo ng ating simbahan o sa Christian religion, which is known the Roman Catholic Church, is a 9 days private or public devotion obtained special places. This is according to our encyclopedia. And also watching me today, no, this afternoon in this on Ladisa, Melchor. Bro, magandang hapon, no? Uwing tawag siyang ko sa, no? Magandang hapon din sa inyo, mga bro, no? So, yan ang nobina, no? Yan ang ibig sabihin or ang kalugan or meaning ng nobina. It's a 9 days private or public devotion to obtain special graces. Remember that? To obtain special graces. That is why marami sa ating mga Katoliko na magsamba tuwing Misa de Gallo. Kasi alam niya na ito ay devotion upang makamit natin ang mga unusual na mga graces, yung mga talagsaon, mga special graces. Yes, tama siya. That is right. Pero ang mali, kay magsamba lang tuwing Misa de Gallo. Pag lampas na sa Disyembre, hindi na makikita sa simbahan, makikita na kung isulod na ng kabaong. Yan ang masyadong nangyari ngayon. No? Pag Misa de Gallo, puno-puno ang simbahan. Pag hindi na o wala ng Misa de Gallo, hindi na makaremember sa simbahan. Maibalik na lang sa simbahan kung nandiyan na sa loob ng kabaong. Yan ang mali natin. Marami sa ating mga kapatid na ngayon ay nagkamali. No? So, magandang hapon. Hindi na Brad Edison na disa. No? Sabing hapon, bro Chris. Sabing hapon, bro. Salamat, bro. No? Now, so yan ang Misa de Gallo or Novena, ang 9 days Novena. Ang Misa de Gallo, yan ang 9 days Novena natin. At yan ay inaalay natin sa ating mahal na inang Birhen Maria. So, maganda, no? So, sa Misa de Gallo, maraming mga tao na kumuha ng bulak, kung ano pa ang gusto nila. Kasi, ang sa isip nila, ito ay nagbigay ng grasya sa atin. Yes, tama. Pero kung gamitin mo lang sa kung ang iyong iniisip ay yung lang grasya na makukuha mo tuwing Misa de Gallo, pero hindi mo iniisip ang buong grasya mo sa buong buhay na makukuha mo tuwing magsamba ka sa Panginoon on Sundays, wala. Kaya parang anting-anting lang ang iyong pagtingin sa Misa de Gallo. Magsamba ka upang makakuha ka ng sa grasya, pero parang anting-anting lang. No? Tulad ng nangyari sa Kwaresma, kumuha ng mga bulak. So parang nahulog na sa mga false god ang nasa isip ng tao or anting-anting na ang kanilang iniisip. So yan ang mali, mga kapatid. No? Yan ang mali. Now, so ang 9 days Novena ay mahalaga or mabuti para sa buhay ng tao. That is because it talks about grace. Yan, mga kapatid. Imagine, ang sakripisyo ka. Kumising ka ng maaga upang magsamba at makaalay ng 9 days sa ating mahal na Birhen Maria. Kasi ang misa noon ay para kay Mama Mary.
sa Misa de Gallo para kay Mama Mary. So, maganda, no? Pero ang mali, kay pag after sa nobina, wala na. So, ang word nobina, mga kapatid, is ang Spanish word, no? Nagsimula ito or it derives from the word nueve. Sa atin, ang nueve, parang Bisaya na, no? Kasi ang ating bansa ay yung na-dominar na sa Espanyol ng 333 years. Imagine na, 333 years na gimanage sa mga Espanyol. That is why ang kanilang mga language ay na-adapt natin na Bisaya, no? Tulad ng 1, 2, 3 yan, na Espanyol, no? Spanish words yan. 9, Spanish words yan. Spanish word yan. So sa Latin, novem. Sa English, 9. Sa Bisaya, siyam. So, sa panahon ng Advento, mga kapatid, tayo mga Christians ay mag-celebrate ng Holy Mass. No? Mag-celebrate ng Holy Mass tuwing Bukhang Liwayway. Bukhang Liwayway, no? Parang malalim yung kadlawon, no? Bukhang Liwayway. Ano ba yun, no? Bukhang Liwayway. So, Misa de Gallo, no? Ang Misa de Gallo, mga kapatid, ay salita yang Espanyol, no? Misa de Gallo. Sa Bisaya, Masadon, no? Sa English, Masadon, no? Misa sa tuwing Bukhang Liwayway. So, yan ang Misa de Gallo. So, ang 9 days, nobina, ito ay sakripisyo or devotion na inaalay natin kang Birhen Maria. Hindi ito makita word for word or litra for litra sa Biblia, pero mayroon nakasulat sa Biblia na nagbigay patungkol sa Nobina de Gallo. Pero sa secret tradition, yung mga ginawa ng mga Christians at ng Panginoong Hesus na hindi nakasulat, makita natin dito ang salitang Nobina. Now, basahin muna natin, mga kapatid, na nandyan sa Biblia na marami pa ang hindi nakasulat sa Biblia na ginawa ng ating Panginoong Hesus at ng kanyang mga apostoles. Now, basahin natin. Okay. Ano ba ito? Basahin natin sa Ebanghelyo ni San Mateo. Ano ba ito? Mahina ang wifi, no? Parang sinabayan ng ano. Okay. So, basahin natin dito, mga kapatid, sa Tagalog. Okay. Mahina ang wifi. Okay. Juan 21. So dito, mabasa natin na maraming ginawa ang ating Panginoong Hesus na hindi nakasulat sa Bible at mas marami pa sa naisulat. So, basahin natin. 21:5, sinabi rito, at marami pang ginawa ni Hesus na kung isulat lahat, sa palagay ko'y hindi makakasya kahit sa buong daigdig ang mga aklat na maisusulat. So, marami pa, no? Ibig sabihin, mas marami pa ang ginawa natin Panginoong Hesus at siyempre ang mga ginawa ng mga kanyang mga apostoles na hindi naisulat kumpara sa mga naisulat. At yan ay katotohanan. Katotohanan din. At ang may alam sa hindi nakasulat ay siyempre ang simbahan na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. That is why maraming itinuturo ang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na nakilala bilang Roman Catholic na hindi word for word mababasa sa Biblia. At isa diyan ang ating tinalakay ngayon na nobina. So, malinaw, no? Now, so, pero ang nobina ay ipinahayag din sa Biblia. Pero hindi sa paraan na litra por litra. Nabasahin natin, mga kapatid, ang Gawa chapter 1. Basahin natin, no? Kung ano ba ang ginawa ng mga apostoles at ni Mama Mary tuwing sila'y naghintay sa pagdating ng Holy Spirit. Okay, basahin natin. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, sinabi ng Panginoong Hesus bago sila umayo
or pumunta sa ibang lugar upang ipangaral ang Ebanghelyo, sinabi niya na hintayin muna ninyo ang Espiritu Santo. Basahin natin. Verse, no? Sa 8, Gawa 1:8. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem. Pero itong bago kayo magpunta sa ibang lugar, sinabi niya, hintayin. Okay, pero ito na, no? Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel sa city? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang maalaman ninyo kung kailan iyon. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. So ito sa Bisaya, ito ang sinabi ng Panginoon Jesus, na hintayin muna ninyo ang pagbaba ng Holy Spirit bago kayo pumunta sa ibang lugar. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. So ito, no? Malinaw. So kung ipatuloy natin sa chapter verse na sila ay pumasok sa isang kwarto at doon sila nagdasal. Okay. Sorry. Basahin ko muna, no? Tingnan ko sa Bisaya. So dito mga kapatid, malinaw, no? Na ipinahayag ng Panginoong Diyos na ang mga apostoles kasama ang Mama Mary, ina ng ating Panginoong Isos, ay palagi silang nagpunta upang magdasal sa kanilang lawa, no? Okay, sa 1:12. Gawa 1:12. Sinabi rito, basahin natin sa Tagalog. Nagbalik sa Jerusalem ang mga apostol buhat sa bundok ng mga Olibo, na halos 1 kilometro ang layo sa lungsod. Pagdating sa bahay na kanilang tinutuluyan, umakyat sila sa silid sa itaas. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago, na anak ni Alfeo, si Simon na Makabayan, at si Judas na anak ni Santiago. Lagi silang nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Lagi silang nagsama-sama upang manalangin. Kung tingnan natin ito sa history, mga kapatid, and also sa, I call the Life of the Church, History of the Church, no? Sa Catholic Encyclopedia, ito ay ginawa nila sa loob ng 9 days, sa siyam na araw. At mababasa natin ito sa Sacred Tradition, no? Sa aklat na tinatawag na Didache. Ang Didache, mga kapatid, ay ang aklat na doon na isulat ang hindi na isulat sa Biblia na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Ang Didache ay nagkalugan ng the teaching of the 12 apostles. Yan ang kalugan ng Didache, no? The teaching of the 12 apostles. Doon nakasulat lahat ang mga ginawa ng ating Panginoong Hesus na hindi na isulat sa Biblia. At siyempre, ang mga ginawa ng mga apostoles na hindi na isulat sa Biblia. Makikita yan sa aklat na tinatawag natin Didache na isinulat sa simbahan noong 160 to 180. So ngayon, ang ating kinikilalang gulang sa mundo ay 2023. So noon pa lang 160 to 180 ay nakikita na ang aklat na Didache. So doon na isulat ang mga salita o ang mga ginawa ng ating Panginoong Diyos na hindi na isulat sa Biblia. So, okay. So, sinabi dito na hintayin kung sa ating pangsalita sa simple, hintayin ninyo ang pagbaba sa Espiritu Santo. At nang bumaba ang Holy Spirit during sa Pentecost, ika-50 araw nang muling ang ating Panginoong Jesus ay nabuhay, dito bababa ang Holy Spirit at nakatanggap sila ng kapangyarihan, no? Nakatanggap sila ng kapangyarihan sa pagsalita ng ibang mga languages, no?
pagsalita ng ibang mga mga salita, mga language sa ibang bansa. Doon sila binigyan ng kapangyarihan ng Diyos. Now, sa araw na iyon, nagsimula ng mga apostoles sa kanilang misyon. So, dahil sa pagbaba ng Holy Spirit. So, ang tinilang natin noon, dyan, sa naisulat, yung 9 days nila, according sa secret tradition, 9 days, si Mama Mary kasama ang mga apostoles na magdasal palagi doon sa lawak, sa bahay, sa itaas sa lawak ng bahay na kanilang palaging pinupuntahan. Kasi sila ay natakot sa mga Diyo na magtipon doon sa makikita ng mga Diyo. Kasi dahil dyan, nagtago sila at doon sila nagdasal. So, 9 days. 9 days. At ang 9 days na ito, mga kapatid, ay tinatawag na Misa de Gallo. Or, ang mga Espanyol, ang mga Christian sa Spain, tuwing magawa sila sa 9 days novena na inaalay kay Mama Mary, ito ay ginawa sa kanilang bansa tuwing Bukhang Liwayway. Diba? Bukhang Liwayway. No? Sa Makakadlaw. That is why tinawag itong Misa de Gallo. No? So, dyan ang mga Kristiyana sa nagsakripisyo. Now, so, ang Misa de Gallo, sa atin, tinatawag natin Simbang Gabi. No? Simbang Gabi. Kasi ang Misa de Gallo ay ginawa noong ang panahon ay masyadong ngit-ngit pa, gabi pa. Kasi, mga kapatid, ang ating araw, ang ating holiday is ang araw ay 12 hours. No? Ang araw ay 12 hours at ang panahon ng gabi ay 12 hours din. That is why ang Bukhang Liwayway part pa sa gabi. No? Kailangan maintindihan natin yan. No? Ang 5 o'clock in the morning, though we call that morning, Bukhang Liwayway, pero part pa yan sa gabi kasi ngit-ngit pa yan. Ang part sa araw, panahon ng araw is yung 6 in the morning at 6 in the evening. 5:51 in the afternoon. Yan ang part sa bahagi ng isang araw na araw din ang tawag natin. No? Ang isang araw is 12 hours. 24 hours. Ang 12 diyan ay yung hayag. Ano ba yun? Yung araw. At ang 12 ay yung tinatawag nating gabi. So, Misa de Gallo or Simbang Gabi. Pero mayroon tayong tinatawag na Simbang Gabi, yung mamayang gabi, no? 15 man ron. Mamayang gabi, mag-start na ang tinatawag natin, ang misa natin sa gabi. Tinatawag natin yung Simbang Gabi. Yan, pero kung tingnan natin in a strict sense, ang Simbang Gabi, ang Misa de Gallo ay part yan sa Simbang Gabi. Kasi bahagi pa yan sa what we call this, sa ngit-ngit pa. Ano ba yun? Madilim pa. Bahagi yan sa madilim pa na panahon sa isang araw. Kasi ang isang araw, may 24 hours, may araw at may gabi. At yung Bukhang Liwayway, kabahin pa niyan sa gabi. No, madilim pa. Now, so, okay. Ang pagsakripisyo natin, mga kapatid, sa Misa de Gallo ay ang point ng simbahan na maituro sa atin ay nang tayo'y magsakripisyo. Magsakripisyo tayo alang-alang sa ating Panginoong Hesus. Yan, mga kapatid. At basahin natin yan sa Lucas 12:37 na magsakripisyo tayo, no? Magsakripisyo tayo. Now, basahin natin sa Lucas 12. Tingnan natin sa Tagalog, no? Luke chapter 12 verse 37. Mahina ang
mahina ang ating wifi, no? Okay, tingnan natin. 12:37. Bakit mahina? So, okay. Okay, so tingnan natin, no? Mahina sa talaga. Sana makabili ako, makabigay na ako panahon, no? Upang makabili ng ano ba nangyari sa iyo. Okay. So, basahin natin sa Tagalog. Lucas 12:37. Ito. Tagalog. Okay. Sana mabuti yung Biblia, no? Kasi sandali lang magpakte. Okay, ito. 37. Pinagpala ang mga aliping abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. So, yan nagtukaw, nagbabantay ng pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibigay siya at uupuin sila, ipaghanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, magiging sa hating gabi o sa madaling araw man. So, sa 38. So, yan mga kapatid. Ang simbahan ay nag-prepare sa atin o nagtuturo sa atin ng sakripisyo sa pagdating ng Panginoon na isinilang tuwing gabi. So, ang ating Panginoon Hesus ay isinilang siya sa gabing panahon, hindi sa araw. So, dahil dyan, magsakripisyo tayo tuwing 9 days Novena. Kasi yan ay ginawa tuwing gabi, tuwing bukang liwayway. Yan ang ibig maintindihan natin mga kapatid. Yan ang ibig ang gusto ng simbahan na ating gawin upang maipahayag sa ating Panginoong Diyos na tayo ay nagsakripisyo sa kanyang pagdating. So, hindi tayo hindi tayo pasagad. Naubusan na naman, no? So, doon sa Espanya, ito ay tinatawag na Misa de Gallo. Sa Puerto Rico, tinawag ito Misa de Aguinaldo. No? Misa de Aguinaldo. Pero sa atin, sinasabi ko na kanina, tinatawag natin simbang gabi. Pero sa atin, meron naman tayo Misa de Gallo, meron naman tayong tinatawag na simbang gabi, pero nakasintulan lang yan. No? Ang mga terms lang ang diferensya. Now, so, okay. Kailan ba ito, no? So, sinasabi ko na kanina na ang Misa de Gallo ay nagsimula noong 381 to 384. At dahil ang Panginoon, basahin ko pa, no? Yung sa Lucas 2. Totoo ba na ang Panginoon Hesus ay isinilang siya sa panahon ng gabi? Yes, basahin natin mga kapatid, ang Lucas 2, Jays, no? Para sa ating mga kapatid na hindi pa nila alam sa Biblia. No? Hindi pa nila alam sa Biblia kasi mayroong mga Katoliko na nagtingin, nag-watch sa aking live na wala pa silang alam sa, hindi pa sila narinig na nila ang salitang Biblia. Nakita na nila ang salitang Biblia, pero hindi pa nagbabasa ng Biblia. Kaya parang strange sa kanya ang Bible. No? Parang walang kuan sa iya ang Bible, walang halaga. No? Ang narinig lang niya, salita ng Diyos ang Biblia, mahalin natin yan. Pero dyan lang siya kutong. Kasi hindi siya nagbasa ng Biblia. So, dahil sa kanila, palagi kong basahin sa Bible ang mga teksto na aking ginagamit o kinukot sa Bible, no? Okay, dito sa panahon ba ng gabi na isinilang ating Panginoong Hesus? Yes. Ating basahin ang Lucas 2:11. Kaya ang simbahan natin ay nagtuturo sa atin na tayo magsakripisyo sa tuwing Misa de Gallo, no? Na ginawa ng simbahan panahon ng gabi. Now, ito.
Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong magtakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Okay. Kay kanong gabi na, no? Hindi. Sa Bisaya, kay kanong gabi na, matao ang anak, ang Ginoo, ang na anak ng Diyos. So, pero dito sa Tagalog, hindi masyadong malinaw, no? Ang kay kanong gabi na, hindi masyadong malinaw, no? Ngunit sinasabi sa kanila ng anghel, sa Bisaya, akong basaw, no? Basaw na ako sa Bisaya upang mabigay ko sa inyo ang salitang gabi. Okay. Kasi ang ating Panginoon Jesus ay isinilang tuwing gabi. Sa panahon ng gabi. Ito. Kay karong gabi una, no? Klaro, kay karong gabi una, natao sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristong Ginoo. So, malinaw sa Bisaya, no? Isinilang sa inyo ngayon. Pero, kung ang sinabi nito ngayon, gabi ito mga brothers, no? Kasi aking basahin, simulan ako sa 8. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. Dito, maintindihan din natin, no? Na ang ating Panginoong Hesus ay isinilang sa San Lucas 2:11. Kung simulan natin sa 8 ang pagbabasa. Now, balikan ko. Doon ay may mga pastol na nasa parang at nagbabantay ng kanilang mga tupa ng gabing iyon. So, sa 11, isinilang sa inyo ngayon. So, sa gabi, no? Isinilang sa inyo ngayon, sa bayan ni David, ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. So, ang ating Panginoong Hesus ay sinilang siya sa panahon ng gabi, hindi sa araw. Dahilan, ang simbahan ay gumawa ng Misa de Gallo o simbang gabi upang maituro sa atin ang magsakripisyo. So, maganda ang ginawa ng simbahan, mga kapatid, no? Maganda ang ginawa. Kaya, palagi tayong sumunod sa kalooban ng Diyos sa pamagitan sa pagsunod sa itinuturo ng simbahan. Or, palagi tayong sumusunod sa itinuturo ng simbahan kasi yan ay kalooban ng Diyos. Yan, mga kapatid, no? At maintindihan natin yan sa San Mateo 16:19 na sinabi ng ating Panginoong Hesus, okay, basahin ko, no? Upang para sa ating mga kapatid na hindi pa nila familiar ang Bible, no? Isip sa mga CFD, no? Kaya batin naman yung mga CFD, no? So, basahin natin mga kapatid, no? Na ang simbahan palagi natin sundin. Kasi kung ano ang kanila itinuturo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Basahin natin San Mateo 16:19. Ito. So dito malinaw, no? Sundin natin palagi ang simbahan. Huwag tayong magbigay ng mga comment sa simbahan kung ano ang kanilang sabihin na hindi natin maintindihan. Kasi sinabi na ng ating mahal na Santo San Anselmo o noong 1300 na faith seeking understanding, not understanding seeking faith, no? Ibig sabihin, paniwalaan muna upang maintindihan, hindi intindihin upang mapaniwalaan. Basahin ang San Mateo 16:19. Okay, para maintindihan sa ating mga kapatid na bago pa lang na basa ng Biblia. Ito. At malaman din nila na kailangan sundin natin ang simbahan. Hindi tayo magawa ng ating sariling daan, no? Ito ang sinabi, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot din sa langit. So, malinaw, ang simbahan ay mayroong kapangyarihan or kailangan natin sundin kasi ang sinasabi niya, ang itinuturo ng simbahan ay ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi sinabi ng Panginoong Hesus, ang inyong ipagbabawal dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang iyong ipahintulot dito sa lupa ay ipahintulot dito sa langit. Hindi sinasabi ng Panginoong Hesus na ang aking ipagbawal sa langit, ipagbabawal ninyo dito. Hindi. Ang aking ipahintulot doon sa langit, ipahintulot ninyo dito. Hindi. Ang sinabi ng Panginoong Hesus,
Kung ano ang inyong ipahintulot dito, ipahintulot din sa langit. Kung ang inyong ano ang inyong ipagbabawal dito sa lupa, ipagbabawal din dito sa langit. So, malinaw, no? Okay. So malinaw na ang Misa de Gallo ay part sa kasaysayan ng simbahan o part sa buhay ng simbahan, no? Part sa buhay ng simbahan. Okay. So at bakit nakilala, no? Bakit nakilala ang Misa de Gallo noong 381 to 384? So kung basahin natin sa history mga kapatid, yan ang makita natin, no? So bakit nakikilala noon? Ano ba ang ginagawa ng mga Christian o ng isang Christian na siyang nabigyan ng history or siyang na doon sa kanya na trace kailan nagsimula ang pag-celebrate ng mga Christian sa Misa de Gallo, paggawa ng mga Christian sa Misa de Gallo or sa simbang gabi. So nangyari yan mga kapatid noong 381 to 384 sa pamagitan ng babae na nakatira sa Galacia na tinatawag na Galician woman or Egeria. Ang Egeria, mga kapatid, ay isang record ng ibig sabihin ay Galician woman na siyang maglalakbay tuwing gabi bukang liwayway patungo sa Jerusalem upang mag-attend sa ginawa doon na Mass tuwing bukang liwayway. So, dyan, no? So, doon nakilala isang Galician woman or Egeria. So, malinaw na ang mga Christians or ang Christian religion known as Roman Catholic Church, ang kanilang ginagawa na pag-alay ng 9 days para kay Mama Mary na tinatawag natin Misa de Gallo. So, mayroong history, no? Mayroong history. So, ang mga kapatid natin, mga Protestante, kasi sila ay biktima ng diablo, sa panahon na tayo ay umarap sa kanila at magtalakay patungkol sa religion, ay gawin natin ito sa maamong pamaraan. Ibig sabihin na mayroong respeto at pagmamahal. Hindi yung parang kakainin natin sila, no? Magsasabi tayo ng mga masasamang salita. No, hindi. Kasi hindi yan ang kalooban ng ating Diyos. Ang kalooban ng ating Diyos ay mahalin ang iyong kahit ang iyong mga kaaway. So, basahin na, no? So, Chris Paul, John Salvador Valiente, bro, magandang hapon. Sakto yun, bro, nga sundo na to ang simbahan, kaya ang simbahan doon ay otoridad. Yes, that is very true, bro. No? We always remember na kung wala ang simbahan, wala ang Christian religion. Kung tayong mga mananampalataya, tayo'y naging Christian dahil sa simbahan. Yan ang palagi natin isipin. Now, being a Christian, we have Rome in heaven. But, yan ang maganda, no? Kapag tayo ay tunay na Christian, mayroon na tayong lawak sa kaharian ng Diyos. Kaya, magpasalamat tayo sa simbahan na tayo'y naging Christian. Dahil dyan, hindi tayo sumalungat sa simbahan. Yan, mga kapatid. Thank you very much, bro, no? Nabasahin natin, mga kapatid, na ang mga Christians or mga mananampalataya or ang mga taong nabinyagan sa simbahan na itinatag ng Panginoong Hesus ay mayroon na siyang lawak sa kaharian ng Diyos. Yan ang pinakamaganda. So, dapat magpasalamat
magpasalamat tayo palagi sa ating Panginoong Hesus at sa kanyang simbahan. Kasi kung wala ang kanyang simbahan, walang mabinyagan sa mundo. Kasi ang iyang simbahan ay siya lang ang may karapatan at kapangyarihan na magbinyag sa lahat ng tao. At dahil sa simbahan, tayo ay naging Christian. At dahil tayo ay naging Christian, dahil sa simbahan, sundin palagi ang simbahan. Yan, mga kapatid. No? Sino ba tayo na sumalungat sa simbahan? Now, aking basahin mga kapatid na ang mga nabinyagan sa iglesia na itinayo natin Panginoong Jesucristo. Iglesia, mga kapatid, alam sa, para sa hindi pa alam, yung mga bago pang nag-study about religion, iglesia, salita yan ng mga Kastila, ang ibig sabihin sa English ay church, at sa ating sa mga Tagalog, simbahan, or simbahan. Sa Bisaya, simbahan or katawan. Sa Tagalog, simbahan or sangkatauhan. Sa atin, simbahan or katawan. Yan ang iglesia. Now, so basahin natin na ang lahat ng mga nabinyagan sa simbahan na tinayo ng Panginoong Hesus ay mayroon na siyang kwarto. Ano ba yung lawak Bisaya ninyo? No? Mayroon na siyang kwarto sa kaharian ng Diyos. Basahin natin mga kapatid. Para tayo masiyahan naman, no? Tayo maging masaya o tayo maging what we call this, maging maligaya, no? Bilang Christian. Ito, basahin ko. Sa Juan 14:2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirahan. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanyang kawan, sa kanyang iglesia. So dahil dyan, sure na kung makapunta sa langit, kung makapunta tayo sa langit, mayroon na tayong matitirahan. Kaya, magpasalamat tayo sa Diyos at sa kanyang iglesia. O magpasalamat tayo sa simbahan na tinayo ng Diyos na pinamumunuan ng Santo Papa. At ano ba yung dinumala? Managed by the bishops and priests. Magpasalamat tayo dyan. Dahilan, kung mayroon tayong hindi maintindihan, huwag magbigay ng masamang o negative comments to the church. Palagi natin isipin ang sinasabi ng ating mahal na Santo San Anselmo, faith seeking understanding, not understanding seeking faith. Nang ibig sabihin, paniwalaan muna upang maintindihan. Hindi intindihin upang mapaniwalaan. Yan mga kapatid. So, ang topic ko ngayon ay masyadong maikli, no? Kasi ito lang ay about sa Advent. Kung ano ito, sa Advent, mayroon tayong Advent ay isa ito sa mga season sa liturgical calendar sa simbahan na palagi natin i-celebrate taon-taon. So, ang Advent ay isa, ang ikalawa yung Pasko, no? Basahin natin. So yan mga kapatid, no? Ang liturgical season ng simbahan or liturgical year ay na-divide ito sa 6. At ano ito? Ang isa ay Advent, then Christmas season, then kalimutan ko, no? So basahin ko. So 6, no? 6. Ito. Parang, okay. Ito, number 1, liturgical year. Liturgical year. The liturgical year is made up of 6 seasons. This is according to our Catholic Encyclopedia. Advent, and even sa Protestant Encyclopedia, mababasa naman natin yan, makikita naman natin yan. No? Advent,
4 weeks of preparation before the celebration of Jesus' birth. This is number 1. Then, Christmas. Now, what is Christmas? Recalling or remembering the nativity of Jesus Christ and His manifestation to the peoples of the world. So, yan ang Christmas, no? Yan ang pagpahayag ng Panginoong Hesus, no? Dito sa mundo. Then, Lent, or sa kilala nating tawag yung Kwaresma, or Lenten season. A 6-week period of penance before Easter, no? Mayroong araw na ating talakay nito, no? Pero hindi pa ngayon. Kasi baka noong March talakay natin ito. Bakit mag-kambyo-kambyo ang pitsa ng Kwaresma? Yan. Ano ba ang basihan? Kasi mayroong mga CFD pa na hindi pa nila ito in-studyhan. So, study naman tayo mga brothers, no? Upang tayo makasagot sa lahat ng panahon, lahat ng oras kung mayroong magtanong sa atin. Bakit mag-change every year ang date sa Lenten season? Ano ba ang binasihan? Saan ba yun ibinasi, no? So yan, kaya natin yan. Then, ang Paschal Triduum, Sacred Paschal Triduum, no? Ano ba yun? Part na sa Lenten season. Or next na sa Lenten season. Then, ang Easter, yung panahon sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus, no? 50 days, no? So, basahin ko ang Easter Triduum. I'm sorry. Lent, 6-week period of penance before Easter. Then, ang Paschal Triduum, the holiest 3 days, no? Paschal Triduum, the holiest 3 days of the church year. Ito, ang balaan, 3 araw na balaan, no? Paschal Triduum. Where the Christian people recall the suffering, death, and resurrection of Jesus. Yan, magandang talakayin yan, no? Easter, 50 days of joyful celebration of the Lord's resurrection from the dead and His sending forth of the Holy Spirit. Then, mayroon tayong ordinary time. Kasi palagi nito nating makinig tuwing misa, no? Sinabi ng mga kapatiran, pero hindi pa rin natin naintindihan. Ako noon, hindi ko yan naintindihan. Ano ba yun? That is why nag-aral ko, sinesearch ko ito, no? Ordinary time. Ang ordinary time is divided into 2 sections. No? Dalawang panahon ito, no? Mayroong span of 4 to 8 weeks after Christmas time and another lasting about 6 months. So, taas ang panahon sa ordinary time, no? Then, wherein the faithful consider the fullness of Jesus' teachings and works among His people. So, sa ordinary time. So, yan mga kapatid, no? Ang aking topic ngayon. Kasi 1 hour lang ang limit natin para ang mga kapatid natin tumingin ay hindi naman sila mapulaan. So, 1 hour lang ang limit natin every day, no? So, pero gawin ko mas punto por punto pa kung ari ang mga topic na maibigay ko. Pero mas mabuti yung detalye, hindi punto por punto, no? Kasi mayroon tayong mga kapatid na bago pa lang tumingin sa ating live video, hindi masyado nila maintindihan kung direct to the point tayo. Kaya ang aking time, ginawa kong 1 hour upang maibigay ang tamang pagpaliwanag, no? So, naisip ko na gawin maikli, pero 1 hour lang, no? So, again, ako'y gusto pa akong mag-live sa aking puso. Gusto pa akong mag-live kasi para maikli lang sa akin ang 1 oras, no? Kasi kung ako'y magbigay ng lecture, mga kapatid, halos na half day, yun, meron pang whole day, no? Dahilan parang ang 1 hour ay kulang. Pero ito ay live man, ito ay video, so hindi pwede gawin natin 2 hours to 3 hours or 4 hours ang ating live, no? So hanggang dito na lang. Magandang hapon sa inyong lahat, sa tanan na tumingin sa akin ngayon ng live. Maraming salamat din kasi ang inyong pagtingin sa akin ay parang nagbigay ng encouragement sa akin na gumawa ng live. So, God bless us all, and palagi natin isipin
upang tayo ay tuwing linggo palaging magsamba at palaging maghingi ng tulong sa ating mahal na ina at sa lahat ng mga santos. Itong trademark natin, itong aking trademark, our prayer is our power. God bless us all. Magandang hapon ulit sa inyo.